Bumangga sa jeep, sumemplang at nagulungan pa ng motorsiklo ang isang rider sa Quezon City. Ang nahulikam na disgrasya sa kalsada sa report ni Rafi Tima. Dire-diretso ang takbo ng motorsiklo sa harap ni Jover nang biglang bumangga sa gilid ng jeep ang rider. Tumilapon ng rider at nagulungan ng isa pang motorsiklo. Uy! Nakapreno si Jover kaya di nasagasaan ang nadisgrasyang rider. Tumabi naman sa gilid ang nakasagasang rider pero asan na yung motor dito? Nasagasaan niya to eh. Tumakas na. bigla ring nawala. Nakita ko pa siya, nakatingin pa siya eh. Siguro balak din naman niya talagang tumulong. Napansin ko lang po, siguro yung nangingisay na yung rider na naaksidente. Maya-maya lang dumiretso na po siya. Nangyari ang disgrasyang yan sa Congressional Avenue, Quezon City. Sabi ni Jover, nakita niyang tumabi ang jeep para magbaba ng pasahero, kaya nagtaka raw siya na tila hindi nagminor ang rider. Tinulungan nila Jover at ng iba pang rider maging ng mga pasahero ng jeep ang nadisgrasyang rider. Habang naghihintay ng rescue, pinulot ni Jover ang cellphone ng biktima at tinawagan ng huli nitong ka-message. Unti-unti rin nagkamalay ang biktima. Sir, wag ka man nagagalaw. Hello, kaano-ano niyo po siya? Na-aksidente po. Cellphone niya po ito. Ayon sa QCPD Traffic Sector 6, kapatid ng nadisgrasyang rider ang pumunta sa kanilang opisina para kumuha ng police report. Dinala raw sa orthopedic hospital ang biktima na maayos na ang lagay. Sabi ng mga pulis, wala nang balak magsampa ng kaso ang mga kaanak ng biktima. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nauwi naman sa sapakan at gitgitan umano ng taxi at driver sa rider sa Talisay City, Cebu. Aminado ang dalawang motorista na nadala sila sa init ng ulo. May report si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Biglang sinapak ng taxi driver na nakapula ang rider na nakaasul sa Talisay City, Cebu nitong Lunes. Gumanti rin ng suntok ang nakaasul. Hanggang sa inawat sila ng mga traffic enforcer. Ayon sa pulisya, kakaliwa sana sa isang iskinita ang rider nang gitgitin siya ng taxi driver. Sabi pa ng rider, sinadya raw tamaan ng taxi driver ang gulong ng kanyang motorsiklo at nag-dirty finger pa. Itinanggi ng taxi driver ang mga paratang. Sa huli, nagkaariglo ang dalawa na ayon sa pulisya ay aminadong nadala sa init ng ulo. Magbaon gyud ta og grabe nga pasensya, especially that we don't know pod kung unsa pod ang giproblema sa ato ang kanang laing tao or kontra or laing nga motorista. Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang isang rider matapos sadyang banggain ng isang kotse. Ang driver ng kotse hinabol ang rider na nanghablot umano sa kanyang cellphone. May report si Oscar Oida. Matulin na naghahabulan ang motorsiklo at kotseng yan sa may barangay Zapote sa Las Piñas alas 4:30 na madaling araw nitong Lunes. Ang habulan nauwi sa pagbunggo ng kotse sa motorsiklo. Nakita ko, nakandusay na lang po yung binunggo. Sabi po nung may-ari nung nakabunggo ng kotse, hinablutan daw po siya ng cellphone, kaya po niya hinabol at binunggo para makuha yung cellphone. Biglang huminto ang biktima kaya nabundol ang suspek ang likurang bahagi ng motorsiklo na sanhin ang pagkatilapon ng biktima sa bangketa. Dead on arrival sa ospital ang rider. Napag-alamang may record siya sa pulisya. Si biktima meron siyang RA 9165, saka meron siyang kasong robbery at meron din siyang kasong 1602. Sumuko ang driver ng kotse pero nakalaya rin kalaunan. In-inquest po natin siya, nag-affidavit of desistance yung kamag-anak ni biktima, kaya nagbigay ng release order ang ating city prosecutor. Tumanggi magpa-unlock ng panayam ang pamilya ng rider. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga hakbang para makasunod ang retailers sa maximum suggested retail price ng baboy, ipatutupad ng Department of Agriculture. Kabilang dyan ang pagtutulungan ng Food Terminal Incorporated at isang private company para dalhin sa pamilihan ng baboy na pwedeng ibenta ng mga retailer ng mas mababa pa sa maximum SRP.
Pinag-aaralan din ng DA ang pag-require sa mga retailer na ipaskil ang kanilang supplier at dealer, lalo't ayon sa mga nagbebenta ng baboy, mahal pa rin ang pasa sa kanila ng mga supplier. Sa tala ng DA, 39% lang ng retailers ang nakakasunod sa umiiral na MSRP, mahigit 3 linggo mula nang ipatupad ito. Barangay Captain sa Santa Maria, Pangasinan, patay sa pamamaril. Minamaneho ni Rolando Albino ang tricycle nang tawagin siya ng isang lalaki sa gilid ng kalsada. Nang hintuan ng lalaki, bigla siyang pinagbabaril. Tumakas ang hindi pa nakikilalang namaril. May person of interest na ang pulisya. Ilan sa posibleng motibo sa krimen ang politika at ang pagiging dating pulis ni Albino. Mag-ina patay sa sunog sa Rosales, Pangasinan. Ayon sa BFP, nakalabas na ng nasusunog nilang bahay ang ina pero binalikan niya ang anak. Sugatan naman ng isang lalaki na tinangkang iligtas ang mag-ina. Sa Lawag, Ilocos Norte naman, nasunog ang theater ng isang paaralan. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa problema sa makina, isang pampasaherong jeep ang biglang umatras at muntik pang mahulog sa bangin sa Dasmariñas, Cavite. Yan at iba pang mga aksidente sa spot report ni Adrian Prietos. Sa halip na paabante, paatras ang takbo ng jeep na iyan sa Dasmariñas, Cavite. Nasagi nito ang isa pang jeep bago bumangga sa bangketa malapit sa bangin. Mabuti at hindi ito nahulog. Nasaktan ang ilan sa mga pasahero ng umatras na jeep. Pinagpapaliwanag sa Traffic Investigation Office ang jeepney driver. Sapol naman sa CCTV ang pagkaladkad ng pampasaherong jeep sa isang lady rider sa Dasmariñas pa rin. Natumba ang motorsiklo paghinto ng jeep sa tapat ng isang mall. Di na nahagip sa CCTV pero bahagyang nasakop ng rider ang lane ng jeep bago ito nakaladkad. Nilapatan ng paunang lunas ang rider. Nagkaayos ang magkabilang panig. Sa Cavite pa rin, nagkasagian sa intersection ang dalawang rider na ito. Pareho silang sumemplang bago nilapitan ng nagmamandong traffic enforcer. Tila nagbabangin pa ang dalawang rider pero nagkaayos na sila matapos dalhin sa Traffic Investigation Office. Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 2,800 na ang nasawi sa Myanmar dahil sa magnitude 7.7 na lindol. Patuloy ang rescue operations. Ilang sa mga nailigtas, ang lalaking iyan na mahigit 100 oras nang natrap sa guho ng isang hotel. Nasagip din ng isang babaeng senior citizen mula sa isa pang gusali. Ayon sa state media, mahigit 4,600 ang sugatan sa lindol. Nagkukulang na ang mga gamot at overwhelmed na ang mga ospital ayon sa International Red Cross. 373 naman ang di pa natatagpuan, kabilang na ang 4 na Pilipino matapos kumuha ang tinitirhan nilang Sky Villa Condominium sa Mandalay. Samantala, ayon sa DFA, nasa Myanmar na rin ang ikalawang batch ng mga Pilipinong tutulong sa rescue and search operations. Ipinapamahagi na ng COMELEC ang Voters Information Sheet o VIS sa mga rehistradong botante sa bansa. Nilalaman nito ang presinto ng botante at gabay kung paano sila makakaboto. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, minabuti na lang gawing personal ang pamamahagi dahil mas mura at mas mabilis ito kaysa kung by mail. Kanina sa isang barangay sa Pasay City, namahagi ng VIS sina Garcia at 3 COMELEC commissioners. Kailangan pumirma ang botante o nang kinatawan nito bilang katibayan na na-deliver ang VIS. Paalala ng COMELEC, may ID ang kanilang mga tauhan na namamahagi ng VIS. 68 million na registered voters sa buong bansa ang makatatanggap nito. Muling nag-ikot ang senatorial candidates para ilatag ang kani-kanilang plataforma. May report si Rafi Tima. Pagtanggal sa 12% VAT sa kuryente ang isinulong ni Congressman Rodante Marcoleta sa Maynila. Naroon din si Philip Salvador na nais labanan ng korupsyon, kriminalidad at iligal na droga. Kasama rin nilang nangampanya noon si Mark Louie Gamboa. Programang pag-agrikultura at suporta sa mga magsasaka ang itinutulak ni Senator Amy Marcos. Industrial hubs at maayos na sahod sa probinsya ang panukala ni Ariel Quirubin.
Nagtungo naman sa Cebu si Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Sa Oroquieta City, Misamis Occidental, kinilala ni Senator Francis Tolentino ang papel ng mga LGU. Suporta sa mango farmers ang isinulong ni Congresswoman Camille Villar sa Pangasinan. Pagtanggal sa VAT sa kuryente ang isa sa ipinangako ni Benher Abalos. Suporta sa Talaba growers ang binigyang diin ni Bam Aquino. Nag-ikot sa Caloocan si David D'Angelo. Dumalo sa forum ng Children with Special Needs sa Misamis Oriental si Attorney Angelo De Alban. Si Leo de Guzman itinutulak ang paggamit ng renewable energy sa Leyte. Si Senator Bongo isinusulong ang pag-unlad ng mga infrastruktura. Pagpapalakas ng disaster response ng bansa ang inilatag ni Ping Lacson. Agritourism naman ang balak tutukan ni Senator Lito Lapid sa Cebu. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinaaresto na ng korte ang aktor na si Archie Alemania kaugnay ng reklamo laban sa kanya ni Rita Daniela. Sa inilabas na warrant of arrest ng Bacoor City Municipal Trial Court, maaaring magpiyansa si Alemania ng 36,000 pesos para sa reklamong acts of lasciviousness na inihain noong Oktubre. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ni Archie tungkol dito pero wala pa silang tugon. Umaasa naman sa agarang pagdakip kay Alemania ang kampo ni Daniela para masimulan na ang mga pagdinig. Yung bang nakikita namin ngayon sa social media, ano ba ito? Fan service pa ba to o may kasama ng feelings? Which one? Yung closeness ninyo ni Barbie. Yung closest namin, close naman talaga kami. Diba? But then, we have to think. Ikaw yung tinatanong ko I mean, you have to think na, of course, like Barbie just got off from a relationship and we should respect that, diba? Na parang kailangan niyong mag-heal. It doesn't have anything to do with healing. Ang tinatanong ko sa iyo, may feelings ba na involved? I care for her a lot. Yan ang honest confession ni David Licauco sa muli niyang pag-upo sa GMA Integrated News Interviews. Natanong din siya kung may nagbago ba sa pakikitungo nila sa isa't isa ng ka-love team na si Barbie Forteza ngayong pareho na silang single. Would you say it's, kumbaga, mas maluwag na ngayon yung pakikisama ninyo sa isa't isa now that, single ka, single siya? Kahit naman sino na nasa situation ko, kapag taken, hindi ka naman gagawa ng, like medyo extra, di ba? Extra care, di ba? But now, obviously, like when we're together, like I care for her. And ayun, syempre, mas maluwag nga, gaya na sinabi mo. Happy vibes din ang hatid ng entry ng batang Riles Boys sa isang TikTok trend. '95 Batman Forever star Val Kilmer pumanaw na sa edad na 65 dahil sa pneumonia. Ayon sa kanyang anak, 2014 nang ma-diagnose ng throat cancer ang ama at kalaunay gumaling. Huling napanood si Kilmer sa pelikulang Top Gun Maverick noong 2022. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.